Lolo Kiko, Pope Francis, hindi ka malilimutan ng sangkristyanuhan. Viva Santo Padre Francesco. Yan po ang sigaw ng kabuuan ng mamayan ng mundo. Viva Santo Padre Francesco. Kapegay? Siguro para sa panimula natin, ano muna natin kay Father Aris. Father Aris, paano nyo po ba isasalarawan o iaano si Pope Francis? Kumbaga, ikukwento kung paano mo siya ikukwento bilang pare. Kapegay, Oh, excuse me lang. Ika nga okay. bago natin hingin ang opinyon o kwento ni Father Ares, pwede ka tayong pagbigyan ni Father Ares ng isang 1 minute prayer para kay kay Mamay Kiko, kay Lolo Kiko o Pope Francis. Isang Okay. minutong dasal. Handog Mm, ng ugnayan sa impapawid at lahat ng taga-subaybay ng ugnayan sa impapawid. Pwede po ba, okay. Father Ares? O bakit hindi? Salamat po. Sa yugtong ito ay mas kailangan natin ng dasal, no? Hindi lamang para sa kanyang kaluluwa, kundi para naging sa mga kardinal na magdadaos ng konklave sa mga darating na araw. So ito'y kailangan natin ng panalangin. So Panginoon naming Diyos, unang-una sa lahat kami nagpapasalamat na nakilala namin si Lolo Kiko at naging bahagi sa buhay namin. Kami rin nagpapasalamat sa lahat ng kanyang ipinakita, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, bagamat makikita at maramdaman natin na malapit siya sa ating mga Pilipino. Kami rin ay nagpapasalamat sa kanyang halimbawang binigay, no? Hindi lang sa ang kanyang mga turo at aral ay madaling maunawaan kasi ito'y kanyang sinasabuhay. Kaya ito'y lubos naming pinasasalamatan. Dahil hindi mahirap intindihin ang katuruan ng ating inang simbahan dahil nakikita natin mismo sa kanyang buhay. Harinawa't Panginoon na sa tulong din ng yumaong Papa Francesco ay tulungan niya tayo sa kanyang pagdarasal sa kabilang buhay na harinawa't ating magampanan, no, ang kanyang mga aral at habilin sa ating mga Pilipino, sa ating mga mananampalataya na ipakita natin na tunay na mananampalataya tayo, handang magtaya, magpakumbaba, at handang gumampan sa mga gawain, hindi para sa sarili, kundi para sa sambayanan, lalo-lalo na sa mga nasa laylayan. Alam natin na si Papa Francesco ay kilala bilang isang great advocate for the poor and marginalized. So hari naman, Panginoon, na sa mga turong ito ay tulungan kami na palalahanan ni Papa Francisco na kahit wala na siya dito sa mundong ito ay magpatuloy pa rin ang kanyang sinimulang vision sa isang tunay na simbahan na bukas para sa lahat, may pagkalinga, lalong-lalo na sa mga masapi. Kaya kami po ay isang napakagandang ikanga. Biyaya mo si Papa Francesco sa amin, mahal na Panginoon, dahil binigyan mo kami kung paano tunay na mamuhay bilang isang ganap na Kristiyano. Ang lahat na ito ay hiniling namin sa iyong matamis na pangalan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Okay. Ayos, magandang umpisa, Kapegay. Oh, so Fads, paano mo ilalarawan at ikukwento ang buhay ni Pope Francis bilang pare? Well, si Pope Francis, sa aking naging karanasan, 2 beses ko na siyang naharap, nakamayan, nayakap, no? Dahil Wow. ito ay isang first time ko rin naman na bagamat noon si Pope Benedict, nung inabot ko pa siya, ay nakamayan ko rin siya. Pero kakaiba ang dating naman nitong si Pope Francis, no? Talagang isang taong simple, no? Hindi ka mag-ahatubilin, magdadalawang isip na lumapit sa kanya at magsalita sa kanya sa harap niya, no? Siyempre, alam natin na siya ay Vicar of Christ, no? Siya ang kumakatawan ng ating Panginoon dito sa mundong ibabaw, no? So, kahit sino naman, kung hindi manginig, kung makaharap yan, no? Kasi siyempre, marami kang maiisip, no?
Pero kakaiba siya, no? Iba yung aura niya eh. Yung ngiti pa lang niya, kung paano ka, nga, kung habang papalapit ako sa kanya, nakikita ko na yung ano eh, yung napakamamo niyang tao. At saka ano, palangiti at nagbibiro rin. Pero sa mga tagpong iyon, isa lang ang consistent na sinasabi doon sa tagpo namin na yun. At lagi nitong naririnig natin kahit sa anumang tagpo sa buhay niya. Siya ay humingi ng dasal. No? Doon ako, unang-una akong narinig sa kanya, salit na akong hingi. Di ba normal tayo yung hingi ng dasal dahil Vicar of Christ ito. No? Lalo na kami mga pare dahil kailangan namin ang kanyang tulong at halimbawa. Eh siya mismo ang nauna. No? Please, ano, per favore, prega per me, no? Ipagdasal niyo ako, no? Tulungan niyo ako ipagdasal, no? So dito pa lang nakikita natin yung kanyang kababaan loob, no? Na hindi niya ika nga inangkin yung kanyang pagiging papa na mas makapangyarihan kaysa atin, no? Kundi nagpakumbaba siya mismo. Yung paghingi ng kanyang dasal ay isang forma na nagpagpakumbaba. At di ba makikita natin na kahit sa ang tagpo, hindi nawawala yung kanyang paghingi ng dasal. So ito yung isang punto na maaring masabi natin na isang malaking aral na inibahagi ni Papa Francesco sa buhay ko at sa buhay natin, yung pagdarasal. Okay. Ayun, talagang yun pa lang punong-puno na tayo ng ideya, no? Kung makikita na natin kung paano talaga si Pope Francis, no? Kumbaga, kasi kung ako bilang ano rito, 3 dekada kong mahigit dito sa Italia, tatlong Ilan sa papa na yung na inabot mo? tatlo na. Oh, Bali, si Pope John Paul, nung bagong dating ako rito, 12 years na siyang papa noon dahil 1990, 78 siya naging papa. So hanggang 2005, so 15 years na ano, ilang beses ko rin siya nakita doon sa parokya namin. Tapos nung namatay si Pope John Paul, nung pinalitan ni Pope Benedict noong 2005, isang beses lang yata namin siya nakita sa St. Peter noon. Tapos nung nag-resign na siya sa pwesto nung 2013, no? Pero ang ano ko sa akin, honestly, no, sa tatlong papang nakita ko rito sa Italia, pare-pareho silang simpatiko. Sasabihin natin pare-pareho silang simpatiko. Pero bukod tangi si Pope Francis na pinakasimpatiko sa lahat. No, kagaya nga na sinabi ni Father kanina, Pope Francis sa Vicar of Christ. But for me, he's not only a Vicar of Christ. Parang reflection siya ni Christ mismo. Kumbaga yung buhay ni Kristo, talagang pinakita sa atin. No? Kung yung kababaang loob, yung mapagkumbaba, yung mapagbigay, tapos yung passionate, no? Yung, Yung yung, ano niya, kumbaga yung pagiging pro-poor niya, no? Kasi yung pagpapakita niya, pangunguna niya, ika nga sa pagiging leader, siya mismo yung nagpapakita kung paano sumunod, no? Kasi 'di ba yung bukod tangi sa pagiging Hiswita niya, no? Kasi alam naman natin ang Hiswita na ang ano yan is vow of poverty, 'di ba? Yung kumbaga parang sa kanila. Kaya nga siguro kauna-unahang papa na gumamit ng papal name na Francis, no? Kilala naman natin si Francis of Assisi na mula sa isang mayamang angkan na isinurrender lahat ng kayamanan niya para mamuhay kasama ng mga mahihirap. No? Napakaano no, kumbaga, tapos nakita nga na narinig nga natin sa balita kanina, hindi siya tumira sa talagang nakatalagang apartment na isang papa. Bagkus pumunta siya sa Santa Marta, no, yung isang maliit na dormitoryo at sa hapunan kasama niya yung mga homeless, no? Madalas sa kanya kasama yung mga homeless. Tapos ang sasakyan niya hindi 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 limousine, isang simpleng sasakyan lang na gamit ng ordinaryong tao. At higit sa lahat, no, yung kakaiba sa kanya,
Nung 2022, nung pirma niya yung testament niya, yung last will and testament niya, kung saan niya gustong malibing sa Esquilino. Ngayon, nung nalaman ko lang ng kamakailan na ang Esquilino pala ay libingan ng mga mahihirap at mga alipin, kung sinasabi nung sa kasaysayan. So, doon mo makikita si Pope Francis, simula nung maging Papa hanggang bawian siya ng buhay, andun yung kababaang loob niya. No? Tapos, yung mga pinakita niya na anti-war siya, no? Tapos, lahat welcome sa kanya. Kahit yung mga kapatid natin sa LGBTQ, yung mga separated, yung mga divorce, na kung saan sa mga nakalipas na na papa, no, parang hindi natin narinig yung ganong pronouncement o stand. So kakaiba talaga, no? Talagang meron nga akong kaibigan sa Pilipinas na nasa government. Isa siyang isa siyang Methodist yata, Methodist, no. Nagbigay siya ng sa Facebook, sabi niya iba yung relihiyon niya. Pero nung makita niya si Pope Francis na dumalaw sa atin sa Pilipinas noong 2015, after a year nung sinalanta ng Super Typhoon Yolanda, ang Kabisayaan, at nakita na rin si Pope kung paano damayan ang mga biktima, no? Talagang nasabi niya rin sa sarili niya na kakaiba tong taong to. Hindi siya simpleng pinuno ng simbahan. Kumbaga, masasabi natin pinuno siya talaga ng sanlibutan. Kumbaga, yung isang katauhan, no? So, yun lang muna. Mamaya, pag may naisip ako, dadagdag ko na lang. Kap Edwin. Oh, maraming aspeto uusapin na kung saan sa nakaraang 12 taon na siya ay naging papa ng Simbahang Katoliko. Na-involve ang ating si Lolo Kiko. Hindi lamang sa usapin ng relihiyon, kundi hindi siya natakot na pasukin or kantiin yung usapin ng ika nga politika ng mundo, di ba? Dahil sa nakaraang 12 buwan, naging laganap yung mga pag-abuso, yung yung ika nga yung giyera, na kung saan patuloy pa rin nandyan. Patuloy pa rin ang ginagawang genocide ng mga Palestino sa Gaza, ang panghihimasok ng Russia sa Ukraine at marami pang iba. Hindi lamang sa Europa kundi sa lahat ng panig ng mundo. At lahat ng ito ay nagkaroon ng partisipasyon ang ating Santo Papa. Hindi siya nangimin na magbigay ng kanyang salubin at pangaral na dapat mangibabaw ang kapayapaan at pagkakaisa. Dahil yung mga nakaraang papa, talagang hindi natin maaaring nagkakamali ako sa istorya, nandiyan naman si Father, pero yung iba, mas pinili na mag-concentrate lamang sa usapin ng reliyon, ng espiritual. Sige po. So, mamaya ako na itutuloy. Introduce muna natin ating guest. Okay. Hindi kasi kasama ng Edwin, Father, dahil para mas maganda yung maging talakayan natin, meron tayong mga kasama sa ating talakayan, no? Kumbaga, correspondent siya dati sa ABS-CBN, and then ngayon ay si Pinoy Portal sa Europa. At siya, marami siyang karanasan din sa pagko-cover sa ating mahal na Santo Padre. Wala pong ibang tinutukoy ko kundi si Miss Jackie De Vega. Good evening, Jackie! Gandang gabi po sa inyong lahat at sa mga nanonood po ngayong gabi. Pasensya na po at na-late ako. Galing po ako sa trabaho. Welcome sa aming programa, Miss Jackie. Maraming salamat din po sa pag-invite ko. Hi, Father Alex. Siguro patuloy muna natin, Kap Edwin, yung medyo nabiting nga kanina para tapos diretso. Ano ko lang, kasi ito, tutuloy ko lang ha. Yung nga sabi ko, maraming aspeto usaping politika ng mundo na talagang naging aktibo ang Santo Papa. In fact, yung usapin ng Gaza, ng Palestino at marami pang iba. At dito sa Italia,
mismong yung yumaong dating Primo Ministro ng Italia na si Silvio Berlusconi ay tinagurian ang Santo Papa, Pope Francis, na Papa de Sinistra. Di ba ka? Na ang Papa daw na ito ay Papa ng mga makakaliwa. Which hindi ito kailanman naging negatibo sa kanyang parte. In fact, meron pa nga ata siya naging sagot na kung yun ang paniniwala nila, tatanggapin ko. Dahil ang pagiging sinistra ay pagiging makatao, makamahirap, at higit sa lahat, doon sa yung mga bahagi ng populasyon na yung sinasabi nating nasa laylayan, di ba ka? So, maraming usapin, politika, gyera, lahat. Pero higit sa lahat, yung binanggit kanina mo nga, yung patungkol sa usapin ng mga mahihirap nating sa lahat ng parte ng mundo, lalo na sa parting Africa, na kung saan wala siyang naging, ibig sabihin, hindi mo siya nakita ng yung tipo bang hesitancy na, pupunta ako doon, di ba? Ba't kailangan ko pumunta ron? Hindi naman ganoon karami yung yung tawag dito, yung populasyon ng Kristyanismo at Katolisismo sa parting yan ng mundo. Pero hindi, dahil alam niya na yung parte ng mundong yon, yun yung parte ng mundo na mas higit na nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng pagmamahal, nangangailangan ng ika nga pagpapakita sa mundo na etong bansang Africa at yung mga mahirap na bansa ng Southeast Asia, ng Asia, ay bigyan ng ika nga ng importansya at saka ng concentration ng mga leader ng buong mundo, ng United Nations, ng European Community at kung ano-ano pa. So marami pa tayong tatalakay, pero ipinakikita lang dito sa naging opinion ko, sa binahagi ko, na etong Santo Papa na kasalukuyan natin pinaglalamahan ngayon sa Vaticano, masasabi natin na talagang bibihira. At sabi ko nga, pagka meron nga akong mga nakakausap dito sa aming komunidad, dito sa Montepulciano, alay kong sagot, sana meron pang dumating na tulad niya, katulad niya. Sabi ba, baka pwedeng kahit kalahati lang ng katulad ni Pope Francis, pwede na nating parang panibagong bendisyon ng Panginoon Diyos mula sa itaas. Dahil kung hindi, wala talaga. Mahirapan. Sana yung mga napasimulan niya ay pagpatuloy. So, bigyan natin ng pagkakataon naman na ang ating guest, si Jackie. Miss Jackie, kasi bilang journalist, bilang reporter, field reporter, dati sa ABS, ngayon sa Pinoy Portal Europe, ano-ano ba yung mga experiences mo sa pagko-cover kay Pope Francis, tapos kung yung mga nakakausap mo mga kababayan natin Pilipino, ano ba yung assessment nila, ano ba yung nasasabi nila kay Pope Francis? Okay po. Kuya Egay, kasi nag-start akong i-cover si Pope Francis noong 2015. Ito yung pinakauna kong article para sa isang mainstream media, para sa Rappler noon. So, ano yung kinover ko na yon? Ito yung dating bumalik siya mula sa bisita niya sa Pilipinas, yung sa Tacloban saka sa Manila. So, kung natatandaan ninyo, pumunta, sabi nga ni Pope Francis noon, late man yung daw siya, pero dumating siya. And sa kanya pagbalik rito sa Roma, sa Vatican, winelcome siya ng hindi lang if I'm not mistaken, halos 7,000 Filipino yung nag-welcome back sa kanya dito sa Vatican. So, makita yon up close. Actually nakakaantig ng puso na makita sila doon. You can see all these Filipinos na they were singing, they were chanting his name, they were waving our flags. The children were all being carried
wala silang paki kahit hawak-hawak nila yung mga bata nila, mga maliliit pa. Meron din ako nakita mga nakatungkod. So, yung thankful, yung pagiging grateful nila kay Pope Francis, they really showed it, they really shouted it sa kanya. And Lolo Kiko was really pleased kung makita yung crowd na yon. And if I remember that, um, binanggit nga rin yung crowd, yung komunidad Filipina noong time na yun. So, isa yun na yun, hindi malilimutan sa mga mga top experiences ko sa pagko-cover kay Pope Francis. Aside pa doon, um, actually yung simbang gabi, it was really historical na na isang papa, si Santo Papa, for the very first time, nabigyan ng pagkakataon na mapakita in a global scale kung ano yung ating hindi lang pananampalataya, aside sa pananampalataya, yung kultura natin, yung pagmamahal natin sa kay Jesus, at saka yung mga pagnonobena before that. It was really touching to see him doon sa main altar leading the simbang gabi. Kung ako natatandaan ko, kinilabutan ako doon eh. As in, talagang nakakapangilabot. You're going to hear the the traditional hymns ng simbang gabi. Naririnig mo siya sa loob mismo ng Batikano. So, of course, it is still one of my favorite experience sa pag-cover ng kay Pope Francis. And I think the last one ay ang Kristyanismo. Celebration of Christianity in the Philippines. Alam niyo kung paano ito actually si Father Aris natanong ko to kahagabi. Kaya feeling ko talaga na favorite tayo ni Pope Francis. This is just one of my experience kasi sa Vatican press, usually pala, actually doon ko lang siya nalaman na may mga polling pala siya. So ibig sabihin, um, kasi ano rin yun if I'm not mistaken, ang tawag dito, sa pandemya pa rin yun medyo ano pa tayo sa pandemya nun eh. So, talagang bilang lang yung mga tao, mga press people na pwedeng pumasok doon. So, nung ano, ako naman hindi ko rin alam na may cut-off pala yung ganun. So, um, I was, um, ano ko, brinaso ko. Ano, hinugot ako kahit puno na. Kasi if I'm not mistaken, I was the only Filipino journalist na nagpa-accredit para i-cover yung yung 500 celebrate 500 anniversary ng celebration ng Christianity. So, I really felt na talagang parang there's someone from the Philippines na kailangan magano. So, I'm not saying na hindi nag-ano yung ibang Filipino, but ibig sabihin is something official, no? So yun. One of my favorite experiences. Pero ngayon, actually, um, sa, actually, ang dami kong mga nakukuhang mga message ngayon na, uy, busy ka ngayon, ganyan-ganyan. You are so blessed, ganyan-ganyan. Actually, it's um it's really hard. It's really hard to cover the 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 this the death of Pope Francis. Actually, the first time I heard yung news na yon, it was before 9 a.m. nung narinig namin. Someone sent me the news. So I was like, we were crying sa faculty. Talagang hindi namin alam na ano talaga, we were crying.
So, hindi kami makapaniwala. Parang, why now? Parang, we just saw him yesterday. Sa, ano, na, he was really, smiling, waving to the crowd. Bakit ganun? So, we were so full of denial. We cannot accept it. I cannot accept it na he already passed that day. But as a journalist, you are tasked para ibalita eh. Masakit mas sa loob, mabigat mas sa loob na ibalita yon, but you have to carry on, and the the world needs to know everything that's happening about. Para dagdag ko lang para sa kalaman ng mga kababayan natin, yung binabanggit po ni Miss Jackie kanina, yung simbang gabi no na kauna-una ang Papa na nag-celebrate, hindi ko nag-celebrate sa atin. May post nga si Father Ricky Hente kanina na nung tanongin niya raw si Pope Francis dahil yun po ay 500 years of Christianity sa ating bansa sa Pilipinas, 1521. So, nung 2021, and mind you po that time is kasagaran ng COVID, no? Pero ang dami natin nung sa St. Peter, 'di ba? Ako ang layo ko na doon sa pwesto namin. Halos kasi maliit na yung tingin ko kay Papa noon dahil ang layo namin. Pero punong-puno yung noon. Talagang isang isang experience yun na hindi pwedeng kalimutan sa habang buhay. Pads, Totoo. may tanong po kayo? Hindi, kay Jackie. Ako naman ngayon magtanong sa'yo. Gaganti ka, Pads. Eh, naramdam ko yung malaking ika nga hinagpis doon sa pagkawala ng ating Santo Papa, no? Hindi lang bilang isang journalista, but bilang isang Pilipino. Ano yung pinanghinayangan mo doon sa pagkamatay ni Pope Francis? Bakit merong ganun kang naramdaman? Well, kung tutuusin as a journalist po, for Father Alice, it was my first time. It was my first time na I'm gonna be selfish about this. Kasi hindi ko pa siya nakakamit Person. personally. Yeah, yeah. Mm. So that is something very personal to me. Pero pero aside doon, um ang daming mga progresibong mga ginawa kasi ni Father ay ni Pope na Mm. ngayon, I'm really hoping na that the next Pope, somehow I hope will going to pick up on those actions that our Pope did before. So, in continuity sana. Well, that means I really like how Pope Francis na yung pamamalakad niya. That is what I mean. That's why it's really hard for me. Syempre, ano tayo ngayon eh, parang sino kaya? Sino kaya susunod? Hindi tayo Mm. pwedeng mamili eh. So, it really depends sa ating mga cardinal ngayon Mm. kung sino yung maluluklok Through the na guidance of Holy Spirit, through syempre. the guidance of the Holy Spirit, of Mm. course. Mm. Pedwin, may tanong ka? Pads, may follow-up question ka ba? Pas muna. Well, siguro dagdag comment, no? Si Pope kasi it's a visionary Pope, no? Meron siyang meron siyang pananaw sa isang simbahan, no? Na nais niyang ika nga ito yung ating mararamdaman sa buhay. So ito yung isang, bagamat lahat naman ng Pope may vision, pero kakaiba kasi siya dahil unang-una ipinakita niya mismo sa kanyang pamumuhay, no? Ikalawa, pinakita niya mismo kung paano siya nakikitungo sa isang simpleng tao, no, sa kapwa. At sa gawa, yun yung malaking ito yung, kaya nga it's a very credible teaching kasi hindi lang siya nagsasalita, kundi talagang sinasabayan ng gawa, no?
At yung kanyang gawa ay hindi lang ngayon yan bago pa siya naging papa, ganun ang kanyang personalidad di ba? So, yung consistency ng buhay niya. So, yun ang isang malaking aral din, no, na maging consistent tayo. May mga ideals tayo sa buhay eh. So, minsan hindi tayo naging consistent sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero si Pope Francis, yun ang nakikita natin eh. Kahit saan, no? Kahit saan sa maluklok, kahit saan sa lugar mapadpad. Ganon ang kanyang pakikitungo sa tao at ganon yung kanyang pag-uugali. Nagbibiro siya, ngumingiti siya, tumatawa siya. So, meron siya mga ganun na parang hindi mo expected sa isang pope na magsalita ng ganun. Pero, yun, ang siguro, bilang isang journalist, siguro, I'm sure na marami kayong mga ganung experiences, no? Marami siyang full of surprises si Pope Francis, di ba, Jackie? Opo, Mga tama sinasabi niya po na yun. out of the Opo, blue tama. minsan. Tama po yun, Father Aris. Ah, Kapedwin. Maisingit ko lang. Maidagdag ko doon sa sinabi ni Father Aris na consistency ni Lolo Kiko. Isinabuhay niya at naging consistent siya habang nabubuhay siya. Hanggang sa huling buhay niya, yung huling habilin niya sa kabilang buhay, very consistent pa rin siya sa pagiging humility niya, sa kanyang humility. Dahil sa kanyang, yung kabaong na kinilalagyan niya ngayon, normal na kahoy, hindi tulad ng mga nakaraang marangyang pagseseremonya ng burol at libing ng isang normal na papa, santo papa ng 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 ating relihiyong Katoliko. Bukod pa sa paglalagakan ng kanyang labi, hindi rin niya sinunod yung tradisyon na marangyang tradisyon, kundi yung consistency nga na sinabi ni Father, hanggang sa huli, gusto pa rin niyang maging consistent sa pagpapakita ng simpleng pamumuhay, gayon din sa kanyang simpleng kabaong at simpleng himlayan na kung saan pati pangalan, simple lamang ang pagkakasulat. Matanong ko lang, Jackie, no? So, kung ganito ang pagtingin mo kay Pope, no? Isang talagang isa progressive, visionary, mayroong paghahangad ng mga pagbabago na magaganap sa ating simbahan, no? Kung pagbabagong pag-uusapan, no? Bilang isang journalist, no, na mas marami kayong alam din sa mga pangkaraniwang buhay ng tao. Ano sa tingin mo ang dapat na pagbabago, ang dapat maganap, no, sa ating, hindi lang sa ating simbahan, kundi sa mundo? Ano kaya yung klaseng pagbabago yun? Anong hitsura nun? Naku, parang pang Miss Universe yung Father Aris. Sa simpleng anong hinahanap mo? Ako, bilang tao, bilang isang tao, in general, um, ako kasi ang personal mantra ko kasi, personal mottos sa ano ko, um, it, hindi ka kailangang, it doesn't, ang tawag dun, it doesn't pay, it is free to be nice. Yun sa akin to, it is free to be nice, but you're going to get so much in return. Doon yun ang unang-unang ano ko unang-una kong outlook sa sarili ko sa pakikitungo sa iba. However, kay kay um Pope Francis naman kasi, what I really like about him is siya kasi yung naging um for me siya yung naging boses ng mga marginalized Masyadong yun na nga, yung mga marginalized na mga tao, siya yung naging boses nila. And I want to be part of that boses para sumama ako sa echo chamber to spread the words of na pinapa-spread ni Pope and also by Jesus. Tingin ko, Jackie, Father Kapedwin, medyo labas tayo sa sa ng Kristyanismo. Paano natin titingnan si Pope Francis, no? Sa pakikipag-ugnay niya sa iba't ibang sekta, no? Sa Judaism, sa Muslim,
sa Hindu. Kasi recognize siya ng kumbaga, siguro nag-iisa lang siya. Hindi ko alam kung nagkakamali ako, pero tingin ko parang siya lang yata ang papa na, siya rin ba, Father, ang nagsabi nung dati na dapat nating igalang ang mga Hebrew na Fratello Maggiore natin? Siya yung nagsabi nun, ano? Kung Ang di ako nagkakamali. Mm. Siya yung nagsabi nun, di ba? Na sa matagal na panahon, hindi natin naririnig sa simbahan nyo. Kumbaga, parang parang ang ano natin coexistence tayo sa mga naunang reliyon, which is na parang may halong pagmamalaki, gano'n. Hindi naman siguro na ano. Pero siya, kababaang loob na inamin niya na dapat nating igalang ang mga kapatid nating Hebreo dahil sila yung majore, yung kumbaga kuya natin, di ba? So isang tipo ng pagpapakumbaba yun, no? At talagang hahangaan mo yung isang ganong klaseng leader, no? Hindi siya mapagmataas kundi lagi nagpapakumbaba. Ano sa tingin niyo? Sa akin, Kuya Egay, kasi si Pope Francis, siya yung tipo na he fostered mutual understanding sa different religions eh. Na makikita mo rin yan, especially nung pumunta siya sa mga, saan ba yung ano na yun? Yung 2019, may pinuntahan siyang sa Arabian Peninsula, nag-celebrate siya ng mass doon. Tapos nung 2024 lang din, sorry sa details, pero nung 2024, I forgot the ano yung declaration na ginawa niya. I forgot the declaration eh. Yun, basta ang dami niyang mga interfaith dialogues na mga pinupuntahan. And I really like it because it promotes global peace kasi. It promotes unity. Tranoy. Kahit the Ibang different sekta. religions natin. Yes. Yun yung declaration niya on Fratelli Tutti, no? Yung Universal Brotherhood, no? Yun, yun. Fraternity. Yes. So, makikita naman kasi kay Pope kasi, ang suliranin ng buong daigdig ay walang isang tugon at hindi lang pwedeng gampanan ng isang sektor, kundi dapat sama-sama nating harapin at lutasin. Kaya nandun yung kanyang paggalang, no, sa iba't ibang mga faiths, no, iba't ibang paniniwala. Bagamat meron tayong iba't ibang paniniwala, iisa lang naman ang hangad ng lahat eh. Ito yung isang maginhawang buhay, isang Kapayapaan. buhay na puno ng pag-asa, no? At yung pag-uunlad ng bawat isa. So, kahit anong klaseng reliyon, ganun ang ano eh. So, yun ang nakikita ni Pope Francis. Instead na simply lang to defend yung doktrina, ay hinahanap niya kung paano tayo magkakatagpo, no? Andun yung dialogue sa kanya. So kasi naniniwala siya na ito yung paraan kung paano natin malutas, no, itong mga nararamdaman ng sangkatawan sa buong daigdig. So napakagandang vision yan actually, di ba? Kaya nga very open kasi sa kanyang vision kasi ng simbahan is an inclusive church eh. Di ba yung madalas yung sinasabi, no? Yung the church that goes forth, no? Yun yung simbahan na hindi sa loob na nanatili, kundi siya mismong lumabas Lumabas. upang kanyang nga ma-encounter, no? Ang lalong-lalo na yung nasa mga laylayan. So yung kanyang vision kasi ng simbahan eh. So ugnay na dun sa ano ni Jackie na sana magkaroon masundan yung ganitong nasimula, no? Pero sa tingin niyo ba, Jackie? Ano sa tingin mo? I can only hope, Father. Okay. I really hope. Kasi sayang, kumbaga na-establish na yung ano eh. Na-establish na for 12 years, kumbaga na-establish na ni Pope Francis yung mga pundasyon, kumbaga. Sana ano na lang, palakihin pa ng palakihin. Kasi I personally believe na he's really doing good. And ang nakakatuwa kasi nito parang yung inclusivity na feel siguro especially sa LGBTQ yung mga sa ganun na feel kahit papano ng mga yun nga marginalized sectors din that they are included
In the society. The society. Maganda yung gusto ko yung sagot mo na umaasa ako. Kasi actually, yun ang pinakasagot sa lahat. Remember nung sinabi ni Pope, hope does not disappoint. Okay? Yun lang yung tanging hindi magdi-disappoint. La Speranza non si delusa, no? For right now, Father Aris, that's all that we have. Precisely. That's all that we have. Edwin, ikaw anong pag-asa na ano mo? Ika nga pananaw mo ngayon. Yung pananaw ko, tama yung sabi ni Father at saka ni Jackie, huwag tayo mawala ng pag-asa. Na sana, yung papalit sa kanya, yung susunod sa kanya bilang leader ng Simbahang Katoliko, ipagpatuloy yung kanyang mga nasimulan. In fact, sabi nga ng hindi lamang Papa Disinista ang itinaguri sa kanya, kundi yung sinabi kanina na naging aktibo nga siya doon sa usapin ng mga usapin politika. Kaya tinagurian din siyang Papa Progresista, di ba? Progressive Pope. Kasi nga, yung mga naging aksyon niya, kakaiba talaga sa mga nakaraan. At naging very welcome ito doon sa mga mananampalataya. Mai-share ko lang, Kasi for the last 12 years, ang binabasihan ko lang yung dito dito sa Italia na dito po, pwedeng sa lugar namin or yung narinig ko, nababasa ko dito sa mga dyaryo at sa mga television dito sa Italia. Yung before siya naging papa, at yung first 2 to 3 years niya, talagang ang lumalabas sa mga pag-aaral, bumaba ang partisipasyon ng mga mananampalatayang Katoliko dito sa Italia sa pag-participate sa misa at sa lahat ng mga aktibidades sa simbahan. In fact, malaki din na ibinaba ng mga nagpapakasal sa simbahan before and then yung 2 to 3 years na siya naupo. Pero dahil nga sa mga reforma pinakita niya, yung kanyang pagiging makatao, mapagpakumbaba, dito sa lugar namin, nakikita namin yan Talagang mismo yung pakurap-pakurap namin ditong Italiano, siya nagsasabi. Talagang nag-start, tumaas na ang partisipasyon ng mga miyembro ng komunidad dito sa amin sa Abadia de Montepulciano. At marami rin ang mga nagpapakasal sa simbahan imbis na sa komunidad lamang. At hindi lamang yan, siguro dahil na rin sa koordinasyon ng gobyerno ng Italia at saka ng simbahan, pero ang main factor dyan ay yung mga reforma na ipinakita ni Papa Francesco sa usapin ng relihiyon at sa usapin ng spiritual ng Simbahang Katoliko. At siyempre, yung ipinakita nga niya bilang isang normal na tao, yung kanyang pagiging Santo Papa, inilapit niya yung sarili niya at yung kabuuan ng Simbahang Katoliko sa lahat ng mananampalataya at maging sa ibang bahagi pa ng relihiyon at sekta sa buong mundo. Okay, siguro tama yung binanggit ni Kap Edwin, siguro mas magandang medyo palalimin natin ng konti, Father. Gabayan niyo kami. Ika nga tawag dito. Ay, meron pa lang may isang munang akala ko ba post na meron munang isang cover up video sa Gmail ni Direk, pasok. Pasok. Okay. This is a sign of hope. Francesco! Okay. Papa Francesco! Papa Francesco! This is the moment that people have been waiting for.
see a smiling face after the words. Okay, ang pakiramdam ko, Diyos ko po, wala akong masabi. First time ko kasi makita sa malapitan. Talaga ho? Oo, kaya tapos nagkataon dito, misar ko naka-confine. So, masaya ako kay Papa dahil nakalabas na siya. Unang-una sa lahat, nagpunta talaga ako dito para makita din ang Papa. Kasi sa Vatican, mahirap makita dahil napakano. At least, ibang pakiramdam. Ano nakita mong... Ano pakiramdam nyo nung nakita nyo kagad nung lumabas? Saka po, Diyos ko, wala akong masabi. Nagpasalamat na lang. Sana patuloy-tuloy ng paggaling niya. Ano pong pakiramdam nung nakita nyo po si Pope kanina? Napakasaya. Kasi galing pa kaming Fatima, nag-Lourdes, nag-Barcelona, tapos nag-Salamanca, tapos this is our final sa Rome. And to see the Pope getting better, ay kami masaya. Punong-puno ng blessing itong araw na ito sa amin. To see him like as close, yan. That's I'm very thankful to the Lord. We are praying very hard for his health. Okay. So yan po video clip ng guest natin ngayon ni Miss Jackie, no, nung bago lumabas sa ospital sa Gemelli si Pope Francis nung 38th day niya sa Gemelli nang naka-recover siya, no. And then yun nga. So ayun, nakita natin yung mga reaksyon ng mga kababayan natin. So going back, siguro pagpapalalim pa ng ano sa atin, ano, kasi kaya tulad ng sinabi ni Kap Edwin kanina, si Pope Francis tinaguri ang People's Pope, isang progressive, no? Siguro ang tingin ko talagang sabihin na natin yung totoo na talagang sa tinagal-tagal ng panahon sa Kristyanismo, si Pope Francis lang siguro ang nagkaroon ng lakas ng loob o talagang sa prinsipyo niya, sa, sa paninindigan niya, hindi lang yung spiritual at moral na aspeto ang pinakita niya sa taong bayan, ipinakita niya rin yung tinatawag na social doctrine of the church, no? Kasi pag sinabi mo social doctrine of the church, hindi lang yan yung tungkol sa sa spiritual. Kaya nga kasabihan nga sa simbahan, di ba, kasabihan sa atin, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Totoo 'yun. Pero hindi rin mabubuhay ang tao nang walang tinapay. Dahil inagaw na ng mga sakim at saka ng mga nasa kapangyarihan. So, doon pinakita niya na, teka muna, totoo dapat tayong magdasal, pero dapat din natin ipaglaban yung karapatang kagalingan ng mga kababayan natin, no? Kaya nga tuwing may gera, na sinasabi niya, itong gerang to, walang nananalo dito. Dahil namamatay ang mga inosente, lalong-lalo na ang mga kabataan at kababaihan. So, at ang gerang to, may intensyon. No? Kumbaga, hindi lang para manakop, kumbaga, economic pa rin, ika nga. So, yun yung isa sa ni Pope, na talagang yun yung kumbaga isang template, no? Sasabihin na nating template na inilagay niya bilang standard na isang malaking hamon sa susunod na papa. Kung paano nila pantayan o kung kaya nilang higitan, better, di ba? So, yun yung natin, yun ang aabangan natin. Ano sa tingin niyo? Father? Naka-mute ka, Father. Father, naka-mute ka. Sorry. I think hindi kasamang Egay, mga kasama dito sa Himpapawid at hindi ito usapin na dapat mas mahigitan, no? Hindi naman politiko ang ating mga sorry. Politikan, tingin natin ay dapat mas mahigitan, no? Hindi, kasi unang-una, sila ay kumakatawan sa Panginoong Hesukristo dito sa mundong ito. So, kahit anong character niya. Of course, hindi natin maalis na may mga ganong pagtingin. So, yun siguro isang dapat nating tandaan. Ikalawa, yung nabanggit mo kanina, social doctrines of the church. Actually, hindi naman yan kay Pope Francis, no? Matagal na ng panahon, ilang siglo nang dumaan, no? Nung lumabas yung mas organized na, katuruan,
Alam mo yan? Pero Social naitago teaching sa matagal na church, panahon, no? Father. Yung Rerum Novarum, no? Na yan ay 1800s pa yan, no? Towards the late 1800s, no? Yung katuan tungkol doon sa mundo, no? So, ito yung mga mga katuruan na hindi madalas nating napapakinggan, no? Lahat ng mga binabanggit ni Pope Francis doon sa kanyang mga encyclicals ay hindi yan original sa kanya. Okay? Hindi yan nanggaling sa kanya, kundi nanggaling yan sa mga nagdaang Santo Papa na sumulat ng mga encyclicals na yan. Kahit yung Laudato Si, no? Maraming makonsepto dyan na nanggagaling yan sa mga nagdaang panahon. No? Dahil na-develop na yung social doctrines of the Church. Ano lang pagkakaiba? Iba yung delivery ni Pope Francis. Iba yung kanyang pag-deliver. Kaya doon siya tinatawag na progresibo, revolusyonaryo, ganun ang patingin ng tao. Kasi kakaiba yung kanyang kung paano niya ipinahiwatig, ipinahayag at itinuturo, no, sa sambayanan. So yun yung pagkakaiba. Hindi na siguro natin isa-isa na yung mga punto. Siguro tutukan natin halimbawa yung sa usapin ng environment, no? Yung Laudato Si, kasi yan yung most celebrated na naisulat ng ating Santo Papa, no? Ang Laudato Si at Laudato Deum, no? Ito ay patungkol sa ating environment, no? Na tinatawag niyang common home, no? Kasi ang sinabi niya, hindi hiwalay ang pagsalba sa buhay ng tao sa pagsalba sa kapaligiran na kung saan doon tayo nabuhay at namumuhay. Dapat sabay yon. Kasi yung ating environment, yan ang ating tahanan. Common home nga ang kanyang description yan eh, no? So, yun yung sinasabi na hindi mo maaaring isave lang yung buhay at kaluluwa ng tao kung hindi mo rin isasalba yung environment na kung saan doon ang galing lahat din ng ating biyaya na ating tinatamasa. So, ito yung malinaw, no? Interconnectedness, yun yung gusto niyang ibalik. Na dapat kapag ang tao nag-isip, kasi kung makikita mo kasi hindi nag-iisip ang tao pagdating sa development eh. Basta siya ay umunlad, bahala na kung ano mangyayari sa kanyang kapaligiran. Ito yung critic niya, ang capitalism. Kasi puro profit, kita lang ang iniisip at the expense of the lives of the people and the environment. Kaya nga, makikita natin napakaraming mga sakunang nagaganap. No? Kasi sinasantabi yung pangangalaga, bagkus mas lalo pang pinakinabangan ng husto hanggang masaid at masira. So, yun yung gusto niyang ibalik na ano. Ito yung tawag niya dyan, ecological conversion. Actually, hindi rin yan ideya niya yan eh. Galing kay John Paul II yan eh. So, baga, iba lang kasi yung kanyang pag-deliver at ano, na parang sa tingin ng lahat bago ito. At siyempre, ano pang isang bago? Kasi pag si Pope Francis kasi gumagamit ng social teachings, ang kanyang social teachings, lagi mayroong dalawang ano yan, yung pananampalataya at yung siyensya, science. Yung ugnayan ng pananampalataya at science. Sa kanya, hindi yan hiwalay. Kundi magkatuwang yan, yung dalawa na yan. Kasi hindi rin maaari namang pananampalataya lang, wala rin science. Kasi yung science, yung ang magbibigay ng mas magpipinot ng mga bagay-bagay na para mas lalo pang mapag-isipan ng gusto at mapagnilay-nilayan kung paano nga na ba natin ito harapin yung mga ganitong problema. So, yung ugnayan ng science at faith, yun ay isang na naging pinag-usapan na rin ni Pope Benedict ng mga nagdaan, no? Pero iba lang kasi yung kanyang pagka-deliver. So, yun yung ito yung mga katuruan na panlipunan ng ating inang simbahan na hindi madalas na pag-uusapan. Okay? Bagkus parang sinasabi pa nga na ano ba yan? Encyclicals pero puro scientific naman yung presentation, hindi yan encyclical. No? Kasi ang tingin kasi dapat medyo more spiritual or moral. Bagamat totoo na siyempre tangan niya yung moral authority, pero hindi sinasabi niya na isinasantabi mo kung ano yung mas makakatulong para mas lalo pa nating magagap yung katuruan ng ating inang simbahan. Okay. Yun lang yun sa mga napakaraming halimbawa. Jackie? Wala po akong sa migrants, Jackie, migrante, di ba? Mahal na mahal niyang mga migrants. No? Ano masas? Actually, kagaya ng sabi ko kanina, Father,
yun nga, naging boses siya ng ng mga marginalized, especially mga migrants. Remember, Father, yung sa, no, yung, I forgot the, no, yung pumunta siya sa isang Italian island kung saan, Lampedusa. sa Lampedusa, yung pala, Hmm. saan laging baksakan, kumbaga, ng mga naging mga migrante mula sa Africa. So, that was on his first first year as a pope, if I'm not mistaken. Tama po ba ako? Okay. Hmm. That just goes to show talaga how yun yung kumbaga panimula kung paano niya mapapakita yung kanyang pagmamahal, yung ah, prioritize sa mga marginalized, yan nga. Yun, siguro madagdag ko lang, katulad nung binanggit ni Jackie tsaka ni Father kanina, yung science tsaka spiritual o moral, hindi pwedeng paghiwalayin. Tapos yung kid Jackie, yung migrants, no? Kasi kung di ako nagkakamali, Pads, Edwin, Jackie, si Pope Francis din nagsabing Filipinos are smugglers of faith. Yan, No? maganda Yeah, yan. smugglers of faith. So, kung titignan natin, andun yung double meaning yun eh. Di ba? Smuggler of faith. Smuggler, yung baga parang migrants, yung So bakit nagsilikas yung mga taong yan, nagpuntahan sa ibang bayan? Dahil sa kahirapan. Pero dahil sa paglipat nila, hindi nila kinakalimutan yung pananampalataya nila, ini-spread nila, pinopropagate nila, at naiimpluwensya natin, di ba? Kaya nga tayo nakilala rin dito sa Italia ng mga Pilipino, sa mga senyoros, di ba? Kilala tayo ng mga fideli talaga. Na talagang alam nila na 80% ng populasyon ng Pilipinas mga Katoliko. So, ano yung masasabi niyo ro? Maisingit ko lang yung sinabi mo yung tungkol dyan, yung pagmamigrate ng mga Pilipino. And at the same time, bit yung relihiyon. Saan ba sila pumunta? Nagpunta kami sa Slovakia 2 years ago at ayun last year. Isang field trip. Meron kaming sa Slovakia, isang maliit na bansa, hindi kami makapaniwala na mayroon palang Filipino community dito at madami. Ha? At natagpuan namin sila sa isang simbahan na kung saan simbahang Katoliko na nagmimisa ng lingwaheng Ingles. At napagtanto namin sa isa sa mga leader ng mga Filipino community na ito na kaya napasimulan o naibigay ang isang simbahan na ito na magkaroon ng misang Ingles dahil pinasimulan nito, nakita na maraming Pilipino ang gustong mag-participate na magkaroon ng sariling misa. So, diyan dumating yung punto na nagmamigrate, dinadala natin yung reliyon na hindi lang sa simbahan yun, hindi lamang mga Pilipino ang nagpa-participate. Merong mga African at kung saan pang panig ng mundo na migrante rin sa Slovakia. So, diyan muling pinatunayan na totoo yung sinabi ng Santo Papa na bit-bit natin through migration yung ating pananampalataya at ating relihiyon. May katanungan dito sa ating chat, sa Facebook Okay, basa ka, Pads. Hindi ko mabasa rito eh. Okay, galing kay Marcel ito. So, Marcel, no. Bakit po kaya hinangaan ng mga Pilipino ang mga katingian ni Pope Francis? Pero di nila ito hinahanap sa mga pampolitikang leader ng bansa. Good question. Good question. Sige nga, sagutin na nga natin to. Maganda to Oo nga. Time check mga kaimpapawid ay alas 10:17 na. So, pero ano ba, Tek? Kasarapan pa ng hanggang, puntahan, Pads. hanggang 2:30? Alas 12 lang. Alas 12. Huwag naman alas 12. Sige, sige Kap, anong masasabi mo doon sa tanong ni Michelle? Yung good point yun, no? Talagang yun ang natin, kumbaga, yun ang pangarap natin din. Ika nga di ba katulad ng sinabi nyo kanina, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, no? Yun din yung hanapin yung ilong natin na huwag tayo mawala ng pag-asa na yung mga kababayan natin o tayo mismo
maghanap ng katangian ng isang Santo Padre sa mga politiko. Kasi siguro pag naganap yun, wala na sigurong magmamigrate, wala na sigurong extrajudicial killings, wala na sigurong forced disappearances, wala na sigurong corruption, wala na sigurong, hindi na siguro magkakaroon ng dilubyo naturally dahil talagang papangalagaan na yung kalikasan natin. So, ano natin, wag natin tapusin na mangarap tayo na sana yung katangian ng isang Pope Francis gayahin, no? Kahit kalahati lang ng isang politiko sa atin sa Pilipinas. So Jackie. Ako, I have violent reactions regarding that. Sige lang. Sige lang. Actually, hindi lang sa pagiging paghanga natin kay Pope Francis, no? Actually, even us na nandito na sa Europa, wherein human rights is yung human rights ng isang tao ay binibigyan ng priority. Nilalagay sa top priority lagi eh. So, one would assume na these people will tawag dito, absorb that kind of ang tawag doon, yun nga, yung karakter na yun. Pero at makikita natin yun sa pagboboto nila ng mga politiko. Pag nga pa ka ba? May masagasaan si Jackie Basta yun lang po. Siguro, ganito na lang po. There's a separation of church and state concern. Sa tingin ko yung tanong na yan ay actually isang hamon sa ating mga kababayan na nananalig at humahanga, okay? At naniniwala sa mga katuruan ng ating Santo Papa. Ang hamon ano bang hamon yan? Ito yung pagsasabuhay kung ano yung ating narinig. Hindi yung narinig natin dito at lumalabas sa kabila. Kadalasan kasi superficial yung ating paghanga, no? Ang tunay na paghanga ay yung talagang pumapasok sa iyong puso, no? Na isa puso yung tunay na paghanga. Kasi pag dumating yung sa puso at hindi lamang dito sa utak mo, kundi talagang sinasa puso, ay doon mo mas sikapin mong tularan, di ba? Sikapin mong tularan. Yun ang sa tingin ko, ito yung nais ding ipahiwatig ni Pope Francis. Kaya nga, di ba, sinimplihan lang talaga niya yung buhay. Makikita mo, di ba? Lahat ng mga choices na, ay, talagang napakasimple. Napakasimple. Lahat ng pakikitungo niya. So, ang mensahe niya doon ay talagang gusto kong, mas maintindihan niyo ako para mas hindi lang gayahin niyo ako, kundi isabuhay niyo kung ano yung pinaniniwalaan ko. So, sana din tayo sa ating mga kababayan, ang dami nating pumipila, kahit ilang oras, no, dahil masilayan lamang natin sila at hindi lang makapag-selfie kasi bawal mag-selfie sa loob, no. Pero andun yung ating paghanga. Sana yung paghanga na yun ay matransform yon sa totoong buhay kasi in fact ito yung ninanais ni Pope Francis sa atin. Ang kanyang mga salita, tayo tinatawag niyang smugglers of faith, di ba? Dalawang salitang magkasalungat actually kasi it's a good and a bad thing, no? The smuggling. Pero may ibig sabihin 'yun. May ibig sabihin 'yun. Kahit papaano naipupuslit pa rin natin ang ating pananampalataya kasi sa totoo lang, no, marami-rami na rin akong narating na bansa, no, lalo na sa Africa. Madalas kung saan ko hanapin ang kababayan natin ay sa simbahan. At yung mga araw ng linggo. So, kahanga-hanga naman kasi kahit doon sa mga Islamic countries, no? At talagang ang Pilipino ay mahanap mo sa simbahan kasi bit-bit pa rin nila yung pananampalataya. Kaya talagang magaling na smugglers tayo ng pananampalataya. Pero sana hindi lang ganon. Sana hindi lang ganon. Kundi dapat yun, yung pagiging smuggler natin of faith ay makikita din sa ating values at choices ng buhay. Choices ng mga leader ng ating bayan.
ito yung dapat natin pag-isipan. Nako, malapit ng election. Actually, nagsimula na yung election, di ba? Nagsimula na, Jackie, di ba? Simula na po para sa ating Oo, mga nagsimula na. So, meron pa rin tayong pagkakataon sa mga hindi bumoto. At sana naman bumoto kayo. Yung iba kasi sa amin nila, wala na yan eh. Lalo na, dadayain lang tayo. No? Kung dadayain tayo, pakita natin na mayroon tunay na pandaraya. No? Yan ay expose natin. No? Yan ay natin kung talagang ang mahalaga ay pagsikapan natin. No? Kahit medyo mahirap yan. Harinawat pumili tayo. No? Sa mga pwedeng bumoto, pag-isipan natin ng gusto. Kasi hindi na ba tayo naawa sa ating bayan hanggang ngayon, no? Talagang matindi ang kalagayan pa rin ng ating bayan. Okay. Kapedwin. Yung tungkol doon sa tanong ni Mama Sel Ingles, yung tungkol nga sa at sinagot naman ni Pats at saka yung isang buhay. Isang matinding example na kung saan totoo yung sinasabi na yan ni Ma'am Marcel. Tandaan niyo yung pinag-usapan natin kanina, yung pagbisita ni Pope sa Pilipinas. Kita naman natin, milyong Pilipino ang umaten. Sinagasa ang bagyo at ulan. Makita lamang siya, makapiling sa maiksing oras na pag-attend sa misa at saka sa kanyang viewing. Kita natin kung paano ang pananampalataya ng populasyong Pilipino. Pero, yung sinasabi nating isa buhay, in a span of minutes, seconds, biglang bumaliktad. After na yung isang balahura, bastos na leader, minura siya. Dahil daw nag-cause ng trapiko, marami na naman nagpalakpakan, tumawa, nagsaya. So, nandun yung sinasabi natin na nakabaliktaran ng pananampalataya sa isinasabuhay yung ating pananampalataya bilang isang Katoliko. So sana mabago yan, di ba? Mabago yan dahil hindi pa pwede magpatuloy ito na marami sa ating mga mananampalataya ang sumisimba linggo-linggo. May mga nananampalataya pa talaga nagpipilitisyon na lumalakad ng palahod sa simbahan. Itong nakaraang mahal na araw, may mga bisita iglesia pa at kung ano-ano pa na pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Pero makikita mo naman, nakabaligtaran sa isinasabuhay. Patuloy pa rin sila ipinagtatanggol yung mamamatay tao na obvious naman umamin na siya nagpapatay ng maraming mahirap na taong Pilipino. Anong pagpapatuloy natin sinasabuhay natin yung utos at tinuturo ng Panginoon at saka na itinuro sa atin, pinakita mismo sa atin ni Papa Francesco. So sana mabago? Yan ay panawagan. Yan ay panawagan kung paano natin sila matulungan. Ay, Jackie. May tawag po dyan, selective Catholicism. Cultural Catholicism na yung ginagawa nila. Kumbaga yung pananampalataya nila, bali, bahagi lang yun ng pagiging, ng identity nila. However, yung pagpapasya nila pagpapasya kung paano nila iano yung kanilang buhay, depende na rin sa paniniwala nila sa siguro kung may selective Catholicism, meron din selective leadership, no? Kumbaga ayaw ng forthwith, ayaw magpa-forthwith sa impeachment pero nakakapag-hearing naman sila sa Senado. Father, kayo po. Kaya nga ito ay malaking hamon sa atin, no? Hindi lang sa aming mga kaparian, kundi tayong mga nandito sa sa media. Kasi malakas yung influence ng media sa ngayon, di ba? Nagiging it's a big tool actually for education. Okay? At ang kagandahan ng media ngayon, di ba? Sa mga simpleng social media, naabot ang tao. Pero sa kabilang dako din naman, ginagamit din yung media sa kasamaan at sa mga lahat ng mga lahat ng mga kasamaan na ginagawa at pandaraya na nagaganap sa ating bayan, no? So paano? Kaya dapat din tumbasan natin ito, no? Kaya pagsikapan natin kasi 'di ba, tayo ang mga journalista taglay at dapat walang pinapanigan kundi yung katotohanan, no? Yan lagi nating ang bitaw lagi dito, no? Panay katotohanan lamang ang ating pinapanigan. So doon tayo sa katotohanan, no? Hindi doon sa mga fake na katotohanan. Ang problema kasi ngayon, 'di ba?
pag paulit-ulit yung mga fake news na yan, yun ang nagiging totoo na. Totoo. Kaya ang mga tao nadadala. Kaya yun din ang ating pagsikapan. Ito isang actually, malaking hamon, no? Pero hindi lang naman ito din maiasa sa atin. Hindi lang ito maiasa din usap bahagi ng mga simpleng mamayan, kundi dapat sama-sama at sabay-sabay tayo. Pero siyempre, dapat may mamuno. Ito nga yung ginawa ni Pope Francis. Pinamumunuan niya ang sambayanan. At dinadala niya ang kawan. Actually, very, natouch ako doon bagamat wala ako doon, pero nung Easter Sunday, no, ang ginawa ni Pope, di ba? Yung huling saluto niya, no? Doon talaga hanggang sa kahuli-hulihan, ipinakita niya kung ano yung tunay na pastol, ano yung tunay na leader, no? Ang vision ng isang tunay na pastol ang tunay na pastol ay yung naamoy niya, yung amoy ng kanyang mga tupa. Ginawa niya yon kahit sa kanyang sitwasyon, di ba, na talagang hirap na siya. In fact, namatay sa kinapolo. Maring isang factor yan. Pero sinikap niya kahit yung kanyang boses at umikot pa siya, no? Huling ikot niya yon. At binasbasan pa niya yung mga bata, tinanggap pa niya yung mga batang nais siyang abutin, no? Yun yung tunay na leader, no? Lubog lumubog mismo sa kalagay ng sangkatauhan na kahit siya'y nahihirapan, no? Siguro kung ilagay ko yung sarili ko doon, siguro hindi na ako lalabas kasi gano'n na nga, di ba? Talagang pero kahit gano'n pa man, handa siyang magsakripisyo. Kahit pa man ay buhay niyang may alay para malapitan muli at iparamdam niya na nandito yung iyong pastol na tunay. Sana din ang ating ma-elect mga kababayan, yung ganun nga pastol ang ating hanapin. Hindi lang pag-eleksyon ng Pope, no? Hayaan natin mga kardinal at ang banal na espiritu. Pero meron tayong eleksyon na inaabangan, no? May panahon pa tayong pag-isipan ng gusto. Dapat piliin natin yung tunay na mamumuno sa ating bayan na yung amoy na amoy niya, hindi yung amoy yung kapangyarihan at yung pera, kundi amoy niya ang nasa mga laylayan. Okay. Dagdag ko lang, Ate Guy, 1 minute. Kasi pinag-usapan natin, tinalakay natin yung lahat ng mga bagay, yung mga kalidad, yung kanyang pagiging tao sa tao, yung kanyang mga pagiging progresibo, pagiging sinistra, papa di sinistra, papa ng mamamayan, papa ng lahat ng mamamayan ng mundo. Pero behind the scene, marami ding ginawang reforma si Pope Francis sa simbahang mismo pinamumunuan niya. In fact, before na siya ina-confine sa Gemelli, bago siya na-confine ng halos kulang-kulang isang buwan, marami naglabas ang mga balita sa mainstream media na kung saan meron siyang pinirmahan o meron siyang ininsist na isang bagay na kailangang mapanindigan. Dahil hindi naman lingid sa kalaman ng lahat, at siya alam ni Father bilang isang bahagi ng simbahang Katoliko, na mayroong korupsyon sa loob ng simbahan. At isa dyan ang talagang ginawa ng paraan, pinagpursigihan ng Santo Papa na mabago, bahagi ng reforma habang siya ay nanunungkulan sa nakaraang 12 taon. Marami siyang ginawa, hindi lamang sa usapin ng pinansyal ng simbahan, kundi maging sa tradisyonal na doktrina ng simbahan, dahil alam nga natin, progresibo siya, hindi siya yung tradisyonal Meron siyang mga bagay-bagay na ginawang hakbang para yung makalumang pamamaraan ma-adapt nitong bagong ng kasalukuyang sitwasyon at kapanahonan ng simbahang Katoliko. So behind the scene yun, isa yan sa mga achievements ng ating Papa na si Papa Francesco na sana itong susunod, itong bago na papalit sa kanya, tulad ng sinabi natin kanina, ito yung isa sa mga bagay na dapat ipagpatuloy. Dahil kung ito'y biglang mapuputol o tutuldukan at babalik tayo dun sa lumang sistema at lumang pamamaraan na kung saan kinasadlakan din ng korupsyon sa loob ng simbahan, muling bababa, muling bubulusok ang bilang ng mga mananampalataya sa simbahan na nagpapartisipa, na napataas na ni Pope Francis sa nakaraang 12 taon ng panunungkulan niya. Siguro lumawag yan ang hustong ating talakayan at gumaganda at marami din sumabaybay, no? Pero time check lang tayo. Acknowledge mo nga, Father. Acknowledge mo nga, Father. Alas 20 ng gabi. So, siguro, Father, bago tayo magbigay ng kanya-kanyang huling
mensahe, meron lang akong gustong iwang assignment sa mga kababayan natin, sa ating lahat, no? Yeah, may Assignment. exam ba? May exam? Wala naman. Examination of conscience. Kanya-kanyang research na lang, kanya-kanyang research. Kasi alam natin lahat yung nangyari kay Pope Francis, ano? Pero may isang bagay ang kumukwestiyon sa buong mundo sa kanya. Isa lang yung kinu-question sa kanya. Ano 'yun? Ano lang natin yung huling tatlong papa, no? Si Pope John Paul II, nung ma-appoint siya nung maging papa siya noong 1978, within a year, bumalik siya ng Poland, no? Si Pope John Paul. Si Pope Benedict XVI, after a month na maging maano siya na Pope, bumalik siya ng Germany. Pero si Pope Francis, within the span of 12 years of being a Pope, hindi siya nakadalaw sa kanyang bayan sa Argentina. Katunayan, yung mga kababayan niya hindi man hinagpis na nagtatampo. Kumbaga, sabi nga ng iba, pumunta siya ng Chile, pumunta siya ng Peru, pumunta siya ng Brazil, dinadaanan sila sa iba taas pero hindi bumababa sa kanila. So, may siguradong may dahilan si Papa. So, yun, natin, bawat isa sa atin, alamin natin. Kasi siguradong sagrado ano yung dahilan ni Pope Francis kung bakit hindi niya ginawa sa tanang 12 taon na hindi siya dumalaw sa Argentina. So, siguro yun na yung pinaka-mensahe ko. Yun na yung ko. Father. Sige. So, siguro maraming salamat sa ating mga sumubaybay, no? Medyo marami, may mga tanong at pasensya na at hindi na namin natalakay yung hindi na namin sasagot yung mga katanungan nyo, pero I'm sure that doon sa mga nababanggit nating mga guests at saka telecasters, bahagyang nasagot ito, no? So, batiin muna natin din ang ating mga kay Papa Wade, si Ditz, si Ate Nimpa, si Professor Baby ng Germany. At siyempre sino pa mga nandyan kasamang Ido? Jean, si Cap Joy Villanueva Alvarez ng Bologna. Bologna. Si Cap Nimpa, si very active, si PB Zo Maria, sino pa? Si Capan. San Sotelo mula sa Espanya. Si Mama Sen Ingles. Si Fred Garcia, si Paring Fred Garcia. Si Ang Josie Carpintero. Manuel. Si Ang Carpintero. Si Josie Manuel, si kasamang Viola Hombrador, Linoski Wagan, San Sotelo from Spain. Tapos merong Rosemary Toledo Menta from Denmark. Brava daw si Jackie Di Vega, sabi niya. Saka si Emma Ortega Dalice, asawa ni Cap Teddy. Jessica Gross from Frankfurt, Germany. At saka si Ma'am Viola Embrador. Yan ang mga nakasama natin ngayong gabi. Si Einstein Licedes, saka si Grace Sheila Pickert de Los Santos. Dami. Okay, so maraming salamat. So, sige. Hingin natin ng mensahe, ang huli mensahe ang ating panawin sa gabing ito, si Miss Jackie De Vega. No? I'm sure pagod na pagod ito kasi kagabi. Siguro anong oras ka na kami? Umaga na siguro kami. Umaga na rin eh. Ano alam mo oras ako nakauwi? Alas 3. Mas maaga pala ako, alas 2. Alas 3 ako nakauwi ng bahay. So, sige, Jackie. So, mensahe sa ating mga kababayan. Again, maraming salamat po sa pag-invite po and really looking forward po kung meron pang susunod and more power po sa ugnayan sa Himpapawid. And sa lahat ng mga nakikinig po, especially sa mga nananampalatayang mga Catholics here, I know everybody is mourning right now dahil kay Pope Francis. Like he always say to us, let's pray for him. And let's also pray for each other. Yun lang po. Salamat, Jackie. Salamat, Jackie. Salamat sa oras mo. Kasama Igay. I really enjoyed it.
Natakot ako na ni Kuya Ege yan. Kanina tatanong ni Jackie, sabi niya, Kuya, baka mahirap ang tanong. Sabi ko, paano mahirap ang tanong? Magkukwentuhan lang tayo doon kako. Siyempre, kahit journalist po tayo, limitado pa rin po yung ano natin. Baka mamaya kung anong sagot tanong ni Kuya nakakatakot. Very well said, Jackie. We appreciate it dahil talagang marami kami natutunan sa'yo. At Well said. Maganda talaga yan. Marami rin po ako na natutunan sa mga, especially sa insights po na ninyo na binanggit po tonight. Hindi tayo aabot ng ganitong oras kung hindi maganda yung naging talaga yan, Jackie. So, bitin pa nga, Father. Bitin pa. Overtime na nga to eh. Sorry. Sige. Salamat. Okay. Edwin. Simple lang naman yung sa akin eh. Unang-una, yun nga, magsama-sama tayong magnilay-nilay at yung sama-samang pagdarasal sa mga susunod pang oras at araw habang hindi natin nailalagak sa kanyang huling hantungan si Pope Francis. At sana isabuhay natin yung kanyang naging yung kanyang naging example o ehemplo. Hindi lamang para sa ilang, kundi hindi lamang sa mga Katoliko tulad natin, kundi para sa lahat ng tao sa mundo. Yung maging matapang na harapin ang pagbabago. At maging matapang na tuklasin ang pagbabago. Dahil kung hindi natin tutuklasin at hahanapin ang pagbabago, mananatili tayong stagnant sa kasalukuyan na kung saan hindi naman applicable na sa buhay nating kasalukuyan. So, isabuhay natin yung naging example niya at ipagpatuloy natin kung ano ang napasimulan niya. Yun lamang. Okay. Father, bago kayo, ako muna, mag-ano lang ako, no? Sa akin naman, isa lang ang ano ko, yung closing ko, yung extra. Tandaan natin si Pope Francis din nung sa kasaysayan din yata nung 2013, no? Nung sa conclave, wala siya sa hindi raw yata siya kasama sa listahan ng mga kandidatong matunog. Pero kumbaga surprisingly lumabas siya yung pangalan niya. Anong malay natin, no? Yung sa mga matutunog ngayon bukas makalawa pag lumabas yung conclave at sa ng Espiritu Santo, baka susunod na papa natin si Cardinal Ambuna. Malay natin. Father. Sige. So, walang mensahe ko lang sa atin, isang salita, manalangin. Okay. So, manalangin tayo una sa magaganap na conclave. Harinawat, gaya rin siyempre ng apil ng Santo Papa na si Lolo Kiko na ipagdasal niyo ako. So, ipagdasal natin ang conclave, no? Na talagang mas higit pa nilang mapag-usap at maunawaan na ito yung pangailangan ng simbahan sa buong mundo. So, para mas lalo tayong lumago. Dahil naramdaman na natin yung paglago. Pero kailangan pa rin at malaki pa rin Kalawa, manalangin din tayo sa lahat ng mga mananampalataya. No? Naharinawa na tayo handang magtaya. No? Handang itaya yung ating mga sariling kagustuhan para sa kapakanan ng ating sambayanan. No? Kaya ibig sabihin, sa panahon ng eleksyon, manalangin tayo, itaya yung tama at yung naniniligan sa katotohanan. So ito yung ating yung panawagan ko sa ating lahat sa mga kababayan. At magandang gabi sa ating lahat. At isang panawagan pala, huwag natin kalimutan, no? Birthday ni Bazo. Oo nga pala. Happy birthday ni Bazo, 29 years old na si Bazo, no? At ilang taon na rin siyang hindi pa rin nahanap at nawawala. Pero hindi pa rin tayo nawala ng pag-asa. Kaya ipanalangin din natin si Bazo at lalo-lalo ng kanyang mga mahal buhay na walang talagang walang tigil no, sa paghahanap ng katarungan sa pagkawala ni Bazo. So, yan ang ating isama sa panalangin. May pahabol na may pa-plug yata si Jackie. Jackie? Ano nga po pala, again, I really appreciate po sa invitation and sa mga nanonood po ngayon, just tune in po sa Pinoy Portal Europe po. Ngayon po, yan po yung ating digital news platform na catered para sa mga Pilipino rito sa Europa. Okay, Pinoy Portal Europe. Subaybayan. Yeah, different po to. Hindi po tayo sa breaking news, mga ganyan-ganyan.
We are doing, hopefully, we hope na puro mga in-depth, may mga in-depth analysis po yung goal po natin ng mga content na ibabaksak sa ating platform. Wow, congratulations sa Pinoy Portal sa Europe. Congratulations sa inyo. Clementi. Okay. Mga panawagan ka. At sa ating mga panawagan, patuloy na panawagan para sa pagpapalitaw kina Basu de Jesus at Dexter Kapuyan, pati na ang iba pang desaparecidos na ngayon ay may bilang ng 16 sa ilalim ng gobyernong Marcos Duterte. Magpapatuloy ang mga programa at pagkilos, pati na rin ang paghahain ng mga petisyon para sa advokasya ng pagpapalitaw sa mga sabilitang iwinala ng Estado at paghihintay na maigawad ang hustisya. Sa April 24, which is today, ay birthday ni Basu at sa April 28 ay pangalawang taon na ng pagkawala ni Basu. April 27 po, anniversary ng Sandiwa. Ang anniversary ng Sandiwa ay gaganapin sa Via dei Monti di Prima Valle. Numero 3, Zona Battistini. Sa ganap ng alas 10:30 ng umaga, lunch and drinks will be provided after the program at i-reschedule na lang ang launching ng Duterte Panagutin para hindi mapasabay sa anniversary ng Sandiwa. At tulad po na lagi naming hiling at bilin, laging subaybayan ang ugnayan sa impapawid ng Radyo Roma tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. At pagbati sa mga may kaarawan, anibersaryo, kung sino man sa ating apat ang mayroong mga kakilala, samantalay na natin. Jackie, baka may babatiin ka na may birthday. Batiin mo na. Birthday ko. Kahapon sa araw. Belated. Batiin niyo ako. Belated happy birthday. Birthday. God bless, Jackie. God bless. Baka self-serving eh. Pero naman. Papansit ka naman, papansit ka. Di na nga po ako nakakapirmi dito sa bahay eh. So, ako naman, babatiin ko na in advance. Although matagal pa, sa Mayo pa, baka hindi pa ako naka-schedule, kasasamtalin ko na. Happy birthday sa kapatid kong bunsong lalaki na si Mark De Jesus Reyes. Happy birthday, Tol. God bless you always. Okay. So, pagkain ng buhay. Pagkain ng buhay. Mula sa banal na aklat ni San Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa Kanya na totoo, sa makatuwid at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. At sa pamamagitan po ng awitin na yan, kami po yung nagpapasalamat at pansamantala nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa susunod po ng Huwebes, ito po yung lingkod, Egay Bonson, ang kasabing dito katotohanan ng pinapanigan at dito interes ng bayan ng pinoproteksyonan, hindi ang interes ng ilan. At ito naman ay yung lingkod, si Father Aris Miranda mula sa Ugnayan St. Papawid, Roma. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsubaybay, mga kahimpapawid. Edwin Reyes po mula dito sa Tuscany, Italy. Marami at halos na tayo nalungkot at nagluluksa. Subalit isa lamang ang mensahe ko. Maraming salamat, Lolo Kiko, sa lahat ng naging ambag mo sa mundo at sa buong katauhan. Maraming salamat po, Lolo Kiko. Hanggang sa susunod na episode. Paalam, Kiko. Ang ugnayan sa Himpapawid ay inihandog ng umangat ang ugnayan ng manggagawang migrante tungo sa pag-unlad
Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word